Mga boss, ang video natin ay patungkol sa Kenwood amplifier na dala ng subscriber ko galing ng Pasig. Bali yung pagbablog natin dito at pagre-repair ay hindi naging smooth flowing kasi nung time na yon, nung habang binablog ko na to, medyo maraming customer, nagkasabay-sabay yung pa-repair kaya ang daming distractions, kaya yun, na-pressure ako. Tapos bigla ko na lang kinonklud na sira yung sticky. At naging kumpiyansa din siguro ako mga boss at hindi ko talaga totally na double check. Although nag-check naman ako sa ibang pyesa pero hindi ko na lahat. So pinabili ko si customer, hindi gumana agad yung IC, tapos may nahanap akong ibang sira. Tapos para sa akin, ang repair vlog na to ay hindi naging 100% success, parang half success lang to kasi yung equalizer gumagana, yung tip di kabila lang, hindi ko na ginawa. Yung tuner naman, EM lang ang gumagana. Yung FM, talagang hindi ko magagawa yun kasi wala akong available na mapagkukunan ng pyesa at sabi ko matatagalan lang sa akin. Wala na akong time para maghagila pa ng pyesa. Kaya ayun, ang napagana ko lang dito, itong amplifier lang. Nagdala siya ng gusto niya sanang ipagawa pati tuner. Pero ako na mismo nagsabi na hindi ko na kayang gawin yon mga boss. Kaya nangyari, maghahanap pa siya ngayon ng gagawa pa dun sa tuner. So tingnan natin mga boss kung panoorin na lang natin kung ano yung nagawa ko lang dito sa sa amplifier. Bali parang naging wake up call to sa akin na next time hindi magpadala sa pressure at sa mga distraction. Kailangan kung may repair kang isang unit, nakapokus ka lang talaga. So mga boss, tara, panoorin natin yung video ko. Sana magustuhan nyo pa rin at may mapulot kayong aral dito. Meron tayong gagawin ngayon na Kenwood Stereo Integrated Amplifier KA35. Dala to ng subscriber ko galing ng Pasig, mga 2 weeks ago na siguro mga boss. Ang problema nito, hindi siya tumutunog. Sinubukan ko ng amplifier lang ang paganahin through CD auxiliary. Ayaw pa rin tumunog. So nag-partial check up na kami nito. May problema nga sa loob kaya pinaiwan ko na kasi sabi ko hindi ito makukuha nyo agad kasi medyo matrabaho siya, kakalasing ko pa. Ngayon na check up ko na parang may problema yung switch pero wala pa rin audio. Ngayon titingnan natin sa likod mga boss. Ito yung likod niya, ayan Kenwood Integrated Amplifier KE35. So 100 watts siya, made in Japan. Auto volt rin siya, 110, 120 to 2240. Ayan, nakasit siya sa to 2240. Yan yung speaker terminal niya. Yan. 8 to 16 ohms. Yan yung connection ng tuner at saka yung adapter dito, in out para sa equalizer. Yan. Tapos dalawa lang yung input niya. Puno, CD auxiliary. Yung sa tape kasi andito na rin at saka sa tuner. Ito yung mga connector. Andito na yung supply at saka audio. Ngayon bubuksan natin mga boss para makita nyo. Ayan yung laman niya mga boss. So bali nag initial check up na ako dito. Ayan. Pero hindi ko lang na continue kasi nga sabi ko kalasing ko na lang muna to tapos lilinisan. Ngayon ang gagawin natin dito, i-pull out natin tong board. Tapos mag audio trace tayo kung hanggang saan talaga nawawala yung sounds. Kasi
kailangan ma-identify natin ang gamit pala nitong ano ay ayan, teka lang sticky. Yan, sticky type yung ano niya. Ayan, 4151 na stereo amplifier. Ngayon ma-identify agad natin kung sira talaga tong stick o hindi, para hindi na tayo mag-troubleshoot ng mahaba. Hahanapin natin yung input nito. Doon tayo mag-inject ng pang audio trace para malaman natin kung pumapasok dito yung signal, at ihang din natin yung input niya para ma-check din natin to kung gumagana. So kakalasin ko muna to mga boss, saka natin ititesting. Ayan na mga boss, nakalas ko na yung pinaka board, na pull out na natin doon sa kaha. Pinahiga na muna natin dito. Tapos ang una kong ginawa ay hinanap ko agad yung pinaka input ng sticky na to. Kadalasan pag ganitong sticky, yung input niya ay dulo-dulo. Ayan, sinundan ko nga yung linya. Ito yung isa. Yan, papunta dito. May resistor papunta sa ground, tapos capacitor. Yan, may capacitor papunta na yan dito. Yan, dito. Yan. Ito na yung input niya. Yung kabila naman, yung sa kabilang dulo naman, ito yun. Yan. Yan, yan. Tapos tumakbo dito. Papunta yan dito. So, dito tayo mag-i-inject ng signal kung may pumapasok. Pero bago natin gawin yan, ihang muna natin to, tapos i-tap mo natin yung kamay natin kung maghahaming yung ano, yung speaker. Ang unang gagawin natin dito na pagtitrace ay i-secure muna natin tong IC na gumagana. Ayun, pag na-secure natin to na gumagana, saka natin babaybayin yung linya na to kung saan papunta. Tulad yan, parang papunta dito sa volume. Kasi baliwala yung pagtitrace natin dito ng missing signal kung hindi gumagana yung amplifier natin. Kailangan ma-sure muna natin o ma-secure natin na buhay pa to. Kasi kung sira na to, hindi na rin to gagana. Hindi na rin gagana yan. Kaya ang gagawin natin dyan mga boss, na trace na natin na ito, hang muna natin tong input nya, tapos tap tayo dito ng daliri natin kung mag-audio yung speaker. Teka lang, i-prepare ko lang. Mga boss, bali tinanggal ko na muna yung input na galing ata dito yan sa saan pa papunta to. Ayan, so papunta dito sa volume. Ito yung pinaka input ng IC. Magtatap tayo dito ng daliri natin kung magkakaroon ng humming doon sa speaker. Ibig sabihin buo yung sticky nya. Pag walang reaction, baka sira yung sticky, o i-check natin yung palibot, o baka walang supply. So power on ko na muna. Natin, namilaw na ba? Ayun, namilaw na. So nakakabit na natin yung speaker. Wala talaga mga boss. Posibleng sira nga yung sticky nito. Ang gagawin ko dito ay check up ko muna palibot, tapos sukatin natin yung supply. Tika lang, tingnan natin yung supply. Tingnan pala muna natin kung meron. Ito yung main capacitor nya. So meron 35. Ayan, 35. Tapos dito, saan yan papunta? Ayun, 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 dalawa. Ayun. So tingnan natin kung umabot dito sa nakarating yung supply dito sa IC. Posibleng sira yung IC, o kaya tingnan natin. Check upin ko muna mga boss. Okay mga boss, inisa-isa ko lahat ng mga piyesa dito, yung mga resistor. Dinouble check ko talaga kung sakto ang value. Sakto naman lahat. Tapos ito nga, nalito ako dito kasi 2.2k ang rating, parang 200 ohms lang. Pero dinouble check ko naman sa diagram nya, 2.2k naman talaga yung yung value nya. So ibabalik ko na lang dyan, at saka confirm nga sila tong sticky. Ititix ko na lang muna yung may-ari para ipaalam sa kanya kung ano yung gagawin. Okay mga boss, halos 100% na sana ako magsasabi na sira talaga yung sticky. Pero para ma-finalize natin na sira talaga yung sticky, ang gagawin natin ay mag-i-inject tayo ng audio dito. Audio trace yung ginagamit natin pang testing ng audio.
dito mismo sa pinaka input ng sticky. Yan yung papunta dito sa input ng sticky IC. So nagkabit na tayo ng jack. Ito yung ito yung input natin. Nakakabit yan sa CD, BCD, CD auxiliary. Tapos ginampere muna natin tong effector, yung papunta ng equalizer, to yung feed at saka out ng equalizer para ma-check natin. So una natin yung natin, ayan. So inject natin dito sa pinaka input kung gagana talaga. So ayun, confirm na talaga na sira yung sticky. Kausapin ko si customer kung ano dito yung gagawin namin, papalitan o kung ano man. So mga boss, cut ko na muna, tapos pag nag-usap na kami kung anong gagawin, update ko na lang kayo. At ito nga mga boss, nagpabila ko kay customer ng sticky. Ayan, makikita nyo magkaiba yung size kaya nag-alangan ako. At saka yung likod niya mga boss, wala siyang print katulad niyan sa original. Kaya pinabalik ko na lang mga boss at pinabili ko siya sa Raon. Nakalimutan ko kanina yung i-video yung pagkabit ng ito kasi andito din yung may-ari, ayan, nasa likod. Kinabit ko na tong IC na to, hindi agad gumana. So tiningnan ko, sabi ko baka depektibo yung IC, pero sabi ko bago naman to at saka original siguro sa tansya ko. Ang ginawa ko, tiningnan ko sa diagram. Nakita ko nasa pin 6 pala yung muting, hinang ko muna, kaya ayan, volume natin. So ayan, tumutunog na pero nakahang yung muting yan. Kailangan halapin ko yung sira. Nasimulan ko na nga, ayan kakalasin ko na muna yung capacitor tapos titesting ko. So balikan ko kayo mga boss, medyo magulo to kaya hindi ko i-continue yung pa-update lang tayo. Okay mga boss, ang problema nito ay nagpalit tayo ng IC. Kaya lang nung kinabitan ko to ng panibago, bumili na yung may-ari, hindi pa rin tumunog. Kaya dinisable ko muna yung nasa na ba yung pin 6. Ito yung pin 6 ng niya, ng sa muting niya. Tinanggal ko muna. Tapos dinouble check ko dito. Nung una kasi hindi ko to na-check yung diode na to, shorted pala. Tingnan nyo yung ayan ito yung tester ko. Hindi nyo kita ayan. Ayan, shorted pala yung diode na to. Posible din na yung pinatanggal kong IC pwedeng sira din, pwedeng hindi. Pero hindi na natin ibabalik yun kasi tumutunog na to Sayang, baka madisgrasya pa. Papalit tayo nitong diode para malaman natin kung okay na talaga siya. So cut ko na muna, maghanap lang ako nito. Bali mga boss, nagkabit na ako dito ng diode. Ayan yung sa diode dito, wala na siyang shorted, pero nung tinisting ko hindi pa rin tumunog. Kaya sinundan ko yung linya na to, ito. Chinik ko yung resistor dito na 100k, okay naman. Tapos itong resistor na to, okay naman. So papunta dito, bumagsak sa capacitor na to. Nung tinister ko tong capacitor na to, ayan, shorted. So hindi ko alam kung sira yung capacitor na to, tatanggalin ko muna yan tapos check natin, baka shorted din yan. Okay mga boss, natanggal ko na yung dito, wala na siyang shorted Ayan. Ito palang tingnan natin. Ito palang hindi matapos-tapos Ito palang problema niya. Hindi ko alam kung malinaw sa inyo. Ayan Yan, 336.3 volts. Shorted na pala, kaya din may problema din sa muting Hindi ko alam ba't hindi ko to na-check nung una. Siguro dahil marami akong inaasikaso. Ayan So papalitan natin to, kaya lang wala ako nito. Maghahanap pa ako sa board ng kaparios tapos kakabitan natin. Okay mga boss, tika lang Okay mga boss, natanggal na natin yung short na diode. Ito na yung kinabit natin. Dito ko muna nilagay para matesting natin. Mapansin nyo, nakahinang na rin yung yung sa muting nya. Ayan, ikabit ko na yung diode. Testing na natin. So ayan, volume na natin. Ayan, okay na. Nakabalance.
Okay na mga boss, bali natsambahan natin to. May shorted pa pala na diode, ililipat ko na lang, capacitor at saka diode. Ito yung pinakalas na pinalitan natin. Tumama yung tsamba instinct natin dito, gumana. Naibalik pa natin yung muting circuit. Naobliga akong paganahin kasi bago na yung IC, patay tayo sa may-ari. Ayan pa naman oh. Kaway muna kuya. Okay, cut ko na muna, mag-assemble tapos iyon, ito natambakan na nga ng paninda ni Mrs. yung ano, titingnan natin kung gagana. At hanggang dito na lang yung video natin, napagana lang natin yung amplifier. Magpapasalamat lang ako dito sa may-ari ng amplifier, si Kuya Ismael Masikip. Maraming salamat po sa pagpunta sa shop at sa tiwala. Sana magawa din yung tuner. At sa mga gusto magpa-shoutout, mga boss, pasensya na, nag-update ako ng YouTube studio ko. Nagkagulo, natabunan yung mga message ng gusto magpa-shoutout. Kaya comment lang kayo dito sa baba para makita ko tapos ma-shoutout ko sa susunod na video yung gagawin ko. Maraming salamat mga boss sa walang sawang suporta at God bless po sa ating lahat.